Ako nga lang ba or ikaw rin ang nakapansin sa ating mga kababayang Pilipina, lalong-lalo na yung mga nakapagtrabaho na at nagtatrabaho sa ibang bansa, ay mapapansin nating halos karamihan sa kanila ay ayaw na nga pumatol sa mga lalaking Pilipino. Ano nga ba ang dahilan? Nakaka-offend nga ba ang ilan sa mga sinabing dahilan ng isa nating kababayan na nagbahagi tungkol sa naging karanasan nito at sa mga napapansin nito sa mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na nagtatrabaho sa ibang bansa? Valid nga ba ang mga naging dahilan ito para hindi na nga nila pansinin ang mga Pilipino sa ibang bansa? Malamang ang iba rito ay tatamaan at ang iba ay sasabihing hindi totoo yan. Pero base sa ating mga nakikita, ang iba nga sa atin ay talagang guilty sa mga dahilang sinabi nitong si Kabayan. At kung ano nga ang mga dahilang ito, panoorin natin ang videong ito. May sasabihan lang ako, napansin ko dito sa abroad or sa UAE specifically. Yung mga Pilipina dito, ayaw nilang nakadate ang mga Pilipino na kalayo natin or kabayan natin. Me, myself, and I, guilty ako dito. At alam niyo kung bakit. Actually, sana wag kayong magalit pero meron akong valid reason for that. Ang dami ditong Pilipino na acting like very, very, very single, na parang fresh and yummy. Come to think of it, meron ng pamilya in the Philippines with many children. Okay? And then, nakikipag-live-in sila dito sa Dubai. Ito, sorry to say, at nakaka-trigger to sa akin. Kasi kahit na nasa abroad, ang mga Pilipino, hindi sila ganun ka-ambitious. Hindi masyadong maganda yung work nila. Maybe very few, like professionals or engineers here. I'm not saying na hindi naman porket na hindi ka nakapag-aral o hindi ka professional, hindi ka na magsasucceed. Pero alam mo yung parang stagnant lang yung life nila, na wala silang ambition, and then they are okay. They are okay in that position, in being in that position in life, kahit hindi sila maging successful. And I must say, Filipino men, syempre, alam natin yung palahi natin. Like, they are very traditional and very feminine. Yung parang mas madrama pa sila sa'yo, masusunod yung inaalagaan sila kaysa sa'yo. I mean, parang dapat ikaw yung lagi magbibigay ng more sa kanila. Yun ang opinion ko. At eto, very controversial from me. Feeling ko mababash ako dito. Kaya subukan nyo. Medyo ko lang. Ano lang, parang feeling ko lang, mga Filipino men, based on statistics, just, based on what I heard and experience ko, parang mas gold digging pa sila kaysa sa mga Pilipino. Yung madaming senaryo or mga experiences from other people na kilala ko, yung Pilipina mas successful pa dun sa Pilipino guy. And then, parang they tend to i-pursue yung Pilipina na yun dahil nga alam nila na mas maganda yung work, mas malaki yung sahod. Ewan ko kung talagang attracted lang sila sa ganun. Pero, oh my God, parang mahiya ka naman, kuya, di ba? As a man, kailangan mas mataas ka sa babae. Parang mas ambitious ka, mas successful ka sa kanya. Ewan ko, yun lang yung thinking ko sa mga ganitong senaryo. Pero kayo na lang yung mag-judge. Okay? Sa sinasabi nitong si Kabayan na kailangan mas angat ang lalaki kaysa sa babae, yan kasi yung traditional na thinking ng lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Pero syempre, at the same time, agree din naman ako dyan sa sinasabi niyang yan. Mas maganda nga yan at mas nakakaangat ng kumpiyansa sa sarili bilang isang lalaki kung mas angat tayo dun sa status pagdating sa karir sa mga partner natin or sa mga karelasyon natin. Isa pa nga ito sa mga katotohanan, sabi nga natin, truth hurts, di ba? Yan ang sasampal sa atin na katotohanan. Marami sa ating mga kababayan sa ibang bansa na stagnant yung trabaho nila o natatakot silang sumubok para magkaroon ng mas magandang, sabihin nating sahod, kasi yan naman pinunta natin talaga sa ibang bansa, yung sahod. So kung may chance din tayo na ma-improve or mapataas palalo yung sahod natin,
syempre mas maganda na wag tayo basta-basta lamang makontento. So mapapansin natin karamihan sa mga ibang lahi, 'di ba? Ayan yung mga nagiging partner ng mga kabayan nating Pilipinang OFW sa ibang bansa, lalong-lalo na yung mga successful women kasi nga nakikita nila na yung mga taong yon ay mas may pangarap or mas may ambisyon kaysa sa mga kababayan nila lalaking OFW. So yan kasi nakakalungkot na katotohanan, di ba? Yung mga kababayan natin OFW, hindi na sila nag-i-aim ng mas mataas pang sahod, nagiging kontento na lang sila kung ano ang meron sila. O hindi rin naman natin masisisi iba nating kababayan kung ano yung mga dahilan nila tungkol dito sa ganitong bagay. Pero mga kababayan, sana ay mabago nga itong ganitong klaseng pananaw, lalong-lalo na sa ating mga kalalakihan pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi nga, kung nasa ibang bansa na rin lang tayo, syempre dapat gawin na natin yung best natin at lalo tayong mag-ambisyon para mas umasenso tayo sa buhay. At syempre, para mabago rin ang tingin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga babaeng OFW at talaga naman tayo mismo ay marami na tayong na-encounter na mga kababayan nating OFW na mga female or women na talaga namang nag-succeed or mga successful na sa ibang bansa. At yung mga yan ay hindi tumitigil hanggang maabot nila ang kanilang mga pangarap. So tayo bilang lalaki, kung gusto nating makatapat or hindi tayo mabilang sa mga ganitong klaseng lalaking OFW na binabanggit dito si Kabayan, ay gawin natin itong isang challenge para sa mga sarili natin para magkaroon pa tayo ng mas magandang future, diba? Para hindi tayo namamaliit o nilulok daw ng iba nating mga kababayan successful, lalong-lalo na sa ibang bansa. Kasi nga, nasa sa atin din naman yan. Ang sabi nga ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung wala tayong gagawin, wala rin namang mangyayari sa ating estado. Kung ganito na lang tayo, ganito na lang tayo. Kung hindi tayo mangarap, walang mangyayari at walang magbabago. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.